pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura, kikita pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Marami na asenso, buhay ay nagbago dahil agrikultura'y kanilang sineryoso hanggang bata pa. Isipin na hinaharap, ano ba ba ang hinahanap? Nandito na ang agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Itignin mo na, kumilis ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakayin ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama, makinig pa kung salo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Ayan, what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat. Nandito na naman muli sa inyong harapan ang inyong mga very demure and very mindful partners tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. At ako naman po si Pamela Canyaveras. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon po sa inyong lahat at sama-sama tayo ngayong araw sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat, sa Agrikultura, sikat ka. Ayan, grabe naman, napakainin mo naman doon, partner. So paano kaya yun in English, ano? In agriculture, you're a star. Bongga yan. So yan, enlighten muna natin yung mga ka-agrisikat natin. Ano ba yung mga naging kaganapan natin last week kung bakit wala tayong radio program? Ayan, unahin ko muna sa akin. Ayan. So, successful po ang isinigawang impact assessment, training workshop on impact assessment for Clardic CMIs. Yun yung na ginanap namin last week. So, ito ay from August 12 to 16. Ayan, kaya 1 week kaming busy ang buong Clardic team. Ayan. So, dito nakasama namin ang ating mga CMIs from BASI, ASCOT, TAU, DARFO3, BPSU, PSAU, mga kasamahan natin from CLSU. And of course, ang itinanghal nating Best IA Proposal and Best Workshop Output Presentation, walang iba kundi ang DAPCC. Ayan. Congratulations po. And congratulations po sa lahat din ng aming naging participants dahil, ayun nga yung sabi ko kanina, very successful ang ating event. At hindi biro, partner, ang 5-day training. Yes, hindi talaga siya biro. Every day. Yes. Ayun pala, maidagdag ko, doon sa workshop namin ay nakagawa sila ng 8 activities and sa dulo, isang IA proposal. Wow. Ayan. So, ikaw naman, partner. Ayan, ano ba ang kaganapan sa RACE program last week? So, yun, partner, August 14 to 15, tayo po ay nasa Royce Hotel para sa ating last module ng Technology Promotion Mentorship Series. And August 15 po ang ating graduation. Yes. Ayan. And nung August 16, partner, ay kinandak ang ating Agri-Aqua Innovation Pitch Fest or National Pitch Fest na pinangunahan ng DOSTP card ng ating funding agency. Ayan. At of course, ang punong abala ay ang Pampanga State Agricultural University sa buong training na yon. And of course, partner, dito sa ating AIPF, congratulations, partner. Sino-sino ba yung mga nag-tech pitch, partner? Yes, actually, nabalitaan ko, meron tayong 3 ring kasamahan na CMIs na umattend dito. Ito ay from ASCOT, from PSAU, and of course, from CLSU. Ayan, palakpakan natin sila.
Ayan. And of course, ayan, naka-receive din tayo ng second best poster award. Wow. Ayan, nabanggit mo kanina ang DA Philippine Carabao Center. Ayan. Wow, sa kanilang ayan. Guro Hakot Booster Award. Technology. And of course, magpapahuli ba ang PSAU bilang third best poster award sa kanilang technology na Mighty Big. Ayan. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. And partner. Perfect. Yes, partner. And partner, aside from the technology pitching, ay meron din tayong Race CL exhibit. Ayan, maraming salamat po sa ating CLARDEC member institutions na nagpa-showcase ng kanilang products, partner. Alam mo ba, maraming freebies. Ayan, Wow. meron tayong Sana all. panada, natikman ko na sa Sana wakas. all. Beetloaf. Yan yung gusto ko matikman. Ayan, eggplant lufa. Ayan, so 14 technologies. Maraming salamat po sa mga members institutions namin na Ayan, thank you talagang so much po. nag-abala na makitulong sa atin sa exhibit. And of course, maraming salamat din po sa iba't ibang regions o iba-ibang konsorsya na nagbigay din ng kanilang mga freebies upang mapatikim sa atin yung kanilang mga products and technologies. Especially Ayan. po ang Region 2. Ayan, thank you very much. And of course, this wouldn't be successful, partner, kung wala ang ating Yes, of Stratcom. course. Ang Stratcom family. Ayan, from CLSU. Ayan, partner. Ayan. So, thank you so much ayun, sa mga naging katuwang ninyo. So, ano ba yung ito, maitanong ko lang saglit. Ano yung hindi mo malilimutan, isa lang, na experience or insight nung umattend ka sa event na yon? Ako talaga, partner, you have to be ready talaga. Dahil Ayan. isa lang ang magmaman dun sa exhibit. So, Ayun. kailangan talaga mag-prepare ka. So, imagine, partner, meron tayong 19 technologies Yes, ang na dami nun. pinackage sa flyers, tapos 14 showcase technology. So, dapat meron kang background. Ayan. Ayan. So, ayan nga, to wrap up yung sinabi mo kanina, ayan, patunay lang na ang Region 3 ay talagang iwinawagayway ang bandila pagdating sa technology na may kinalaman sa correct. AANR. Ayan. Yes. Ayan, anyways, partner, tayo ngayon ay naka-live sa ating CLARDEC Consortium FB page, Race CL FB page, at sa ating Radio SU FB page. Kaya naman kung kayo po ay may nais na ipa-shoutout, ay live namin po yang sasagutin. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, ay no problem dahil recorded ang lahat ng ating episode na mapapanood at mababalikan ninyo sa ating CLARDEC Consortium FB page, Radio CLSU FB page at Race Central Luzon FB page. Ayan, kaya kung may mga na-miss kayong topics at kung na-miss ninyo kami, ay pwede ninyong balikan yan. And also, ay napakikinggan din tayo sa DWFA 107.3 FM. Ayan, partner, baga tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at bosses sa universidad. Siyempre, unang-una na ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abelia. Hello, sir. Ang ating Vice President for Research and Extension, ang ating gwapong-gwapong boss, Yes. Dr. Edgar A. Orden. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelino R. Velasco. Ang ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Magtal. At syempre, ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karanina B. Romualdo. Hello po, moms and sirs. Ayan, hello po. At sa lahat ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre sa ating mga minamahal na students, magandang hapon po sa inyong lahat at sana ay manatili kayong nakatutok mula umpisa, mula ngayon hanggang dulo dahil hindi lang saya at kwentuhan ang inyong mapupulot kundi mga bagong kaalaman patungkol sa ating espesyal na topic ngayong araw, which is itong Mighty Big. Ayan. Yes, ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. And of course, tayo rin, syempre, partner, meron din tayong mga gustong i-shoutout. Ako muna. So, shoutout kay Ate Tere, kay Princess from SRC, sa mga taga-Red Cafeteria na nanonood daw, sa ating CLARDEC family. Ayan. Sa OVPRE family din. Ayan, kila Ma'am Shai, kay Ma'am Jessa, kay Boss Del. Ayan. Sino pa ba? Ayan. Nagpapa-shoutout din si Boss Jubison at ang buong Striking Force, si Miss Camille and Sir Marlon na talagang hindi daw pwedeng kalimutan pagdating sa shoutout. Si Miss Nicolette, si Miss Janelle, si Miss Rhea. Ayan, dito rin sa live, si Miss Gian Padilla from Filmec, si
Ma'am Azuril de la Cruz. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. And of course, finally, ang ating mga CMIs, especially from PSAU, kasi doon nanggaling ang ating guest ngayong araw. Partner, grabe naman yung list mo, partner. Parang ilan lang yan, pero ang dami mong binanggit. Yes. Ayan, so partner, no, huwag natin kakalimutan ng Claardec fam natin na nanonood. Sila Ma'am Rachel, Ma'am R, Ma'am Ellen, Stratcom Office o VPRE, sa mama ko at sa daddy ko na nanonood. And of course, ating mga ka-agrisikat na nakikinig habang nagdadrive sa kanilang bahay. And of course, sa ating 13,000 viewers, partner. Yes. Wow. Ayan, na nakikinig via live stream. 13 million viewers. Okay, dito nga sa ating programa ay marami na tayong naipakilala o na-feature na mga agri-aqua technologies and newly developed products na talaga namang kinapulutan ng aral ng ating mga manonood. Ayan, at hindi lang dyan natatapos, partner, dahil ngayon in-upgrade na natin ang ating agrisikat. Dahil meron na tayong dalawang segment. Una ang Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan. Sa atin ngang previous episode ay nakasama natin si Dr. Jeffrey A. Lavarias mula sa College of Engineering dito sa loob ng CLSU, at napag-usapan natin sa episode na iyon ang patungkol sa Crioller. Ayan. So ako, ang natandaan ko doon is itong ating kakaibang technology ay eco-friendly. At talaga namang hindi mabilis siyang gamitin. Hindi komplikado yung paggamit o pag-ooperate sa kanya. Yes, and partner, aside from sa manual na 1 to 3 kilogram lang yung kayang gawin ng isang tao, balatan na cacao beans, etong sa Crioller natin, 800 kilograms ang kaya niyang i-process. Yes. Sa halagang 250,000 pesos yung diba? kanila. Presyong abot kaya. Pwede na tayong mag-share sa Claardec para magkaroon tayo ng isang Crioller bilang chocolate lover. Bilang chocolate lover. Ayan, at ngayon naman po, pag-uusapan natin ang patungkol sa kakaibang produkto na sinasabing kayang mas palambutin, partner, at pasarapin ang paborito mong karnet laman. Ayan, partner. Yes, something big, something mighty. Tibig mo bang malaman ang sikretong pampalambot ng karnet laman? Mighty Big, Tibig Leaf Extract Meat Tenderizer mula sa Pampanga State Agricultural University o PSAU ang sagot dyan. Ang meat tenderizers ay ginagamit upang mas mapabilis ang luto ng karne at pinapahusay ang texture nito, lalo na sa mga matitigas o mura na hiwa ng karne. Samantala, ang tibig leaf mula sa tibig tree ay sinasabing may magagandang benepisyo sa kalusugan gaya ng panlaban sa mga impeksyon at pagtulong sa pagtunaw ng pagkain. Ano kaya ang mga benepisyo sa paggamit ng produktong ito? Bakit kaya tibig leaf ang napiling pangunahing sangkap ng Mighty Big? Iyan ang tatalakayin natin kasama ang ating special guest na ipakikilala ni Partner Pam. Ayan, grabe naman yung introduction mo. Talagang inaabangan ng ating mga ka-agrisikat. Yes. Ayan, very excited po talaga. It's an opportunity, partner, na ipakilala ang ating guest for today. Ayan, ang ating special guest ngayong araw ay nagtapos ng Bachelor of Science in Food Technology sa Pampanga State Agricultural University noong 2022. At kasalukuyang kumukuha ngayon ng kanyang MS degree in Food Science sa Philippine Women's University. Taong 2022 din, partner, ay pinarangalan siya bilang Best Thesis in Food Technology sa PSAU. Wow. Siya ay nagsilbing college extensionist sa College of Hospitality, Entrepreneurship, and Food Sciences at advisor sa PSAU Association of DOST Scholars sa mga nagdaang taon. Ngayon, siya ay isang Instructor 1 sa College of Agricultural Systems and Technology sa PSAU. Ayan, without further ado, let us all welcome Mr. Rainiel R. Andalion. Hello, sir. Hello po, sir. Good afternoon po. Good afternoon, sir. And thank you for inviting me here sa ating segment, Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan, wow, very very demure and very mindful ang smile ni sir. Yes, so sir, bago po tayo magsimula, may mga nais po ba kayong i-shout out? Yes, of course. Unang-una, talagang ni-request sa akin itong faculty members namin na to na i-shout out siya. Actually, she's from CLSU din. So shout out po kay Miss Alegria Robles. And Ayan, shout sa out lahat,
University and Colleges na ngayon ay nandito sa Pampanga State Agricultural University na nakikilahok para sa ating SCUFAR 3. Yan. So currently po kasi hino-host din ni PSAU ang ating SCUFAR. Ayan. Shoutout po sa ating, Ayun sa pala. ating mga Yes, nandun po ang ating mga bosses. Yes. Ayan, shoutout po kay Ma'am Shoutout Ria. po, ayan. Ayan, si Ma'am Ria ay nasa PSAU na ngayon. Ayan, ma'am, we miss you po. Ayan, at saka kay Dr. Orden, ang ating big boss na talaga namang iwinawagayway ang bandila ng CLSU at ng Clardic sa PSAU. Ayan, sir. Sir Andalion, thank you very much po sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw. Alam po namin busy schedule, pero talagang binigyan niyo po kami ng time. Thank you so much po, sir. Ayan. So, without further ado, bago tayo pumunta, sir, sa mga maiinit na katanungan, magsimula muna po tayo sa warm-up questions. Okay, ano po ba, sir, ang maipagmamalaki ng PSAU na wala sa iba pong universities? Okay. Yes, when we say PSAU, bukod sa ito ang university na nasa paanan ng bundok Arayat, no? So PSAU is also home for it's also home for its Aglibut Sweet Tamarind, no, the first registered sweet variety ng tamarind dito sa Pilipinas, no. And aside from that, no, mas may pagmamalaki namin here in PSAU is the culture that we have here in PSAU, no, sa tulong na rin ng aming presidente, Dr. Anita G. David, no. So kumbaga, when you are at PSAU, you are at home. Yeah. Wow. So that's culture we have here at PSAU. Yes. Sobrang ganda talaga sa PSAU. At saka, parang 2 times ko pa lang siya napuntahan. Gusto ko magpa-picture sa Mount Arayat. True. Tsaka very hospitable yung mga tao doon. Napakababait sa pamumuno na ni Ma'am Anita David. Ayan, sobra nyo po kaming binubusog sa inyong mga products. Totoo din. Ayan. So, sir, bilang isang kawani po ng College of Agriculture Systems and Technology, ano po ang pangunahing layunin po ng inyong kolehiyo, sir? Yes po, no, mabanggit ko lang din po na kami po sa Departamento ng Food Technology ay kalilipat lang din sa College of Agriculture Systems and Technology. Yes po. Para po makita natin yung alignment, no. So kumbaga from farm, nagpo-produce ang ating mga BSA, no, crop science, animal science, fisheries, tapos up to the post-harvest and dun sa pagpo-process na ng mga produkto na mayroon sila, na na-develop or na-produce nila, no? So, sa kolehiyo po namin, sa College of Agriculture Systems and Technology, so ang mandato po namin is makapag-produce ng globally competitive na individuals, no? Na sapat ang kaalaman at skills when it comes to agriculture, when it comes to fisheries, and of course, pagdating na rin sa food technology. Yun ang kagandahan talaga sa mga experts natin. Hindi talaga nalilimit sa paggawa lang ng technology, kundi gumagawa sila or nagpo-produce sila ng globally competitive individuals. Ayan. So, speaking of globally competitive, ito pong ating pag-uusapan ngayon na produkto ninyo ay masasabi rin nating globally competitive. Kaya naman, sir, una po sa lahat, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaalaman patungkol po sa inyong Mighty Big? Okay, so Mighty Big, no? Si Mighty Big is a product of my thesis way back 2022, no? Kung saan nakuha din natin yung award na Best in Thesis. Yes, no? po. So just a short background when it comes to Mighty Big or yung ating tenderizer which utilize the fig leaf, no? So kinukuha natin yung extract. Before, no, bago tayo magsimula dito sa pag-aaral kay Mighty Big, hindi naman talaga siya as tenderizer ang purpose, no? So ang primary purpose natin dito is to gather yung mga ripe na fruit ng tibig or ficus. Yes po. No, it is local figs. So from that, no, so syempre kinakalkula natin if meron ba tayong mga resources that are available for utilization. Kasi hindi naman tayo makaka-develop ng product kung wala tayong mga resources. So nag-check tayo ng mga tree ng tibig, no? Unfortunately, sa dami ng puno ng tibig na napuntahan natin, isang piraso lang po na hinog na fig or tibig yung nakita natin, no? So initially i-utilize dapat natin yung fig tree, yung fig fruit, no, as source of fructose, or gagamitin natin siyang sweetener for tocino, yes, no, po, ating liquor. Unfortunately, dahil nga doon, wala tayong nakitang raw mats. Ang hirap kumain ng raw mats. Ang hirap makipagsabayan sa mga animals na kumakain din ng tibig.
So, nagpalit tayo, nag-isip tayo, ano pa ba ang meron dito kay Tibig? Yes. No? Kasi ay hindi na-utilize. Though merong mga studies na sinasabing kinukonsume daw yung mga mura or young leaves nito as vegetables, no? Sinasama sa salad. Pero yung utilization nitong tibig ay hindi ganun kalawak. No? Yes. So kaya target natin, pinocus natin na kailangan ma-utilize si tibig. Kailangan ma-introduce natin si tibig. So kahit na sabihing wala akong nakuhang ripe fruit, humanap tayo ng ibang paraan. Ano pa ba ang pwedeng gawin sa ito? No? So, from research, nakita natin na, okay, meron pala nitong properties na ito, si tibig. Na hindi siya gagamitin as sweetener, pero pwede siyang gamitin as tenderizer. Ayun. Kaya, up. At nabasa ko din, sir, even the toughest kind of meat ay kaya niyang gawing tenderized, and juicier. Yes po. Ganun siya kagaling, ano? So, para siyang coconut tree. Walang tapon, ano? Sa tibig tree. Lahat pwedeng, may kayang gawin, ano? Ayan, sir. Sino-sino po ba, sir, ang naging mga katuwang ninyo sa paggawa ng produktong ito, sir? Yes po. So, ang mga naging katuwang natin sa initial development sa thesis is si Miss Donalea Paras, no? So, during that time, instructor siya dito kay PSAU. Pero, syempre, hindi natin maiwasan yung mga circumstances. So, lumipat siya, no? For some reasons, no? Personal reasons. So, lumipat siya. And she is currently working as instructor din naman sa President Ramon Magsaysay State University. So, siya yung pinaka-tumulong sa akin towards dito sa ating thesis na to, no? Na dati wala pa naman tayong My Tibig as the name. No? Kumbaga, utilization lang to ng tibig leaves as tenderizer. No, together with my panel, no, si Professor Evangeline Galatiera and si Professor Elaine Salvador, no, and Professor Colin Tolentino. So kami nagtulong-tulong para mapaganda at ma-execute namin itong thesis na to. And ngayon nga, nandito na siya as MyTV. Ayun. So, ang layo na ng narating niya. Ano? Ano yung lagi nating sinasabi? A journey of 1,000 miles begins with one step. Ano? And from that one step ay napakalayo na ng narating ng Mighty Big. Ayan. So, sir, meron po ba kayong mga ginagamit na espesyal na teknolohiya sa paggawa po nitong ating Mighty Big? Yes po, no? So, yung initial natin, kasi naabutan ako ng pandemic during the conduct of this thesis. Ayun, isang hamon yun, sir, ano? Yes, oo. So, limited lang yung mga resources, yung mga laboratories na nagamit natin. Pero, right now po, no, nagsiset up kami ng laboratory kung saan gumagamit kami ng mga tools, mga equipments para mas mapaganda pa yung quality and yung purity ng ating Mighty Big extract. Ayun. Sir, matanong ko lang po, when it comes to funding, sino po ba yung itong funding resource po ninyo, sir? Yes. Yes po. Yes po. Actually, the conduct of research is shouldered by me together with the DOST SEI, no? So I am a DOST SEI scholars po. Then yan, binibigyan kami ng opportunity na ng funds, no, para maging maayos, ma-execute namin ng ayos yung aming mga undergraduate thesis. Yan. So shouldered with the DOST SEI. Grabe siguro yung motivation, Yes. kapag yung gustong-gusto mong maging makatotohanan yung research mo, tapos merong backup ka na tumutulong. Yes. Ayan, so DOSTP card, Buchanan. Ayun, so ganun ka si sir, ka-dedicated, kahit nagsisimula pa lang siya na hindi dahilan na walang magfa-fund dito sa pamamagitan ng scholarship niya, 'di ba? Yun yung naging gamit niya, naging daan para maging successful itong ating Mighty Big. So sir, ask lang po namin, gaano po ba karami sir yung kayang gawin po na Mighty Big sa isang araw? Okay. So, for the Mighty Big naman, no, production, currently kasi nandito pa lang kami sa, kumbaga, pilot scale, no? So, may mga testing pa kami ginagawa. Pero, when it comes to production ng Mighty Big, kasi nagtitake siya ng hindi lang isang araw kasi meron tayong drying process, meron tayong extraction process. Yes po. So, more likely siguro, it takes a week bago tayo makapag-produce, no? And when it comes to yung ating actual produce naman,
as much as we have the resources, no, meron tayong supply ng dahon ng tibig, no, so we can use that, no. So sky is the limit when it comes to the volume ng kaya nating produce. Ayan. So sir, speaking of sustainability naman po, marami po bang taniman ng tibig tree diyan po sa PSAU? Yes, when it comes to tibig tree po, no, ito lang yung major concern natin talaga when it comes to product development, no. So basically, since tibig is not commonly utilized, no, so kakaunti lang ang mga hindi siya normal na itinatanim. Yes, no, pero thing is, ito kasing si tibig ay tumutubo siya kahit saan, no. Nadidisperse ang seed niya by birds and other animals na kumakain dito sa mga fruits niya. So widely distributed naman ang ating tibig tree. No, pero syempre, we're eyeing pa din na towards the success of this technology, kailangan meron tayong supply talaga. Para yung sustainability, di ba? Oo. Yes, sustainability of the raw materials. Sir, matanong lang din po namin ano po ba yung mga benefits na makukuha yan sa paggamit ng Mighty Big? Yes. So sa paggamit ng Mighty Big, ang una nating benefit is napapaganda niya yung quality ng meat when it comes to its texture, no? Sabi nga natin, sikretong pampalambot ng karne at laman, no? Tibig mo bang malaman? No, kasi ito yung major concern natin, no, sa meat industry. Usually meron lang silang certain period or certain age ng mga animals for food consumption na kinakatay. No, so unfortunately, yung kapag nag-over na siya dun sa age na yon or sa years na yon, hindi na ganun kaganda ang quality nitong mga meat na to, no? So, yun ang primary aim natin na mas mapaganda yung texture or yung eating quality. When we say eating quality kasi, hindi lang siya basta sa lasa, hindi lang siya basta sa amoy or aroma ng pagkain. Kailangan nandun din yung mouthfeel, no? So, kapag mouthfeel naman, kailangan tender siya. Ang hirap yatang kumain or hindi mo ma-enjoy ang pagkain na mabango, masarap ang lasa, pero pag kinagat mo, lumalaban. True. Nagiging bubble gum. Yes. Ano yung sinasabi natin? Mukhang parang buhay pa yung manok, di ba? Ganun yung kinagat mo na ka. Ayun. So yun yung ating primary yun yung pinakaunang nagagawa ni Mighty Big, no, sa ating karne. Aside from that, no, sa ating study, no, lumalabas din na as per the panelists, mas nai-improve daw ang lasa. Wow. Yun. Yes. O mayroong taste retention doon sa meat, no, kapag gumamit tayo ng Mighty Big. Ayun. Pero this is for further studies pa din naman, no. Ayun. Thank you so much po, sir. So, sir, paano po ba yung pag-a-apply nitong ating Mighty Big sa karne? Paano po ba yung meron po bang few drops? Ganun po? Paano po ba? Gaano po ba karami, sir, ang kailangan ipatak? Yes. Okay. So sa initial natin, no, ang suggestion namin is parang 10 ml for every kilogram ng meat natin, no? So that's the standard. Tinest namin siya for kasim na part ng baboy, no? So 10 ml for every kilogram ng ating meat. And ina-apply siya bago mo lutuin yung meat natin. So kumbaga, we have na naka-slice na, no? So, maglalagay tayo ng 10 ml of the tibig leaf extract. Then, i-marinate natin siya, no? For at least, sabihin natin, 24 hours or isang araw. So, bago mo siya iluto, i-marinate mo natin siya. So, para saan yung resting time or yung curing natin? Para mas mag-work, no, yung ating extract doon sa karne. Magkaroon ng reaction between the extract and dun sa protein or the strands, no, fiber strands na nandun sa ating karne. Ayun. And then after nun, you can opted na direct cooking, no, or pwede namang hugasan muna natin yung karne, then iluto siya in a way na ayun. Very easy, very easy lang yung kasi meron kaming nakita, sir, yung masabay tawag ba? Yung pinupukpok, mano-manong pukpok. Oo. Tapos meron din, sir, yung may seasoning siya sa US, ginagamit siya para mas tenderize yung meat. And sir, hindi ko po sure kung alam nyo, kanina nag-uusap kami, sabi ko, dun sa amin, ang nilalagay kapag partner, yung karne ay matigas, sir, nilalagyan ng tinidor sa kaldera. Totoo po ba yun, sir? Or baka tradition lang ng family?
Or kutsara daw, no? Ay, yun, kutsara, sir. I don't know. Yes, Ayun. I don't know, no? Parang wala pa akong nabasang scientific basis for that. Pero, malay natin, di ba? Possible siya. Baka next time, hindi na may tinidor. May kutsara. Ang witty ni Sir dun sa part niya. Oo. May tinidor, ano? Pero ngayon, focus muna tayo sa Mighty Big. Ayan. Sir, curious Pero din ako. ang major concern kasi natin, no, when it comes to yung ating manual tenderizing, kailangan mo ng so much effort sa pagpukpok, pagtusok sa karne. When it comes naman sa synthetic natin or yung gaya na sinasabi ni Ma'am Pamela na parang seasoning na ina-apply, no? So, ang concern natin doon, dumadami yung bilang ng tao na nagiging aware when it comes or nagiging concern sa intake nila, lalo na sa mga laboratory prepared na mga produkto or additives, yung mga synthetically produced additives natin, mga chemically produced additives, no? So, ang kagandahan kay Mighty Big, it is naturally extracted. Wow, ayun. So, very healthy. natin yun. Meat natin, yes po. Ayan. So, sabi nga dito ni Ma'am Zoril, kaya daw minsan lasang kalawang yung nilaga niya dahil meron din daw nakaipit na tinidor. Ayan, kaya Ma'am Zoril, this is the sign, para mag-Mighty Big ka na, Ma'am Zoril. Ayan. So sir, speaking of healthy po, syempre meron po tayong mga customers na medyo sensitive po. Ayan. Hypoallergenic po ba itong ating Mighty Big? Hypoallergenic, meron siyang components that are laxative. No? Ayan. Pero in minimal amount, hindi naman siya makaka-apekto. Ayun. No? So safe ang dosage na ibinibigay natin. No? Ayan. And kagaya nga ng iba, no, when we talk about kasi sa amin, sa field namin, sa food science and technology, no, may mga sinusunod kami na mga certain amounts lang na pwede mong ilagay. If mag-exceed ka sa amount na yon, doon tayo medyo makaka-encounter ng mga problema. Pero if you stick with that amount, no, wala tayong magiging problema. Ayun. And of course, alam ko yung mga... sige, sir. Yes po. So siguro, if ever na medyo yung ating may mga comorbidity, mga buntis, no, siguro we suggest na hinay-hinay sa pag-intake ng mga pagkain na ginamitan natin ito. Pero sabi ko nga, this amount will not cause any harm naman dun sa makakain ito. Ayun. Lalo ako naging curious, sir. Actually, sir, to share with you lang po, no, nung last week, August 16, talagang may mga lumapit talaga na mga investor dun sa exhibit natin. Hinahanap nila yung actual product partner nung Mighty Big. Nag-work sila sa cuisine, si ma'am ay may restaurant. Sila, and kinonect talaga natin siya kay ma'am sa PSAU. Ayun. Ganun siya. Ayan, sir. Ayan, para po sa mga manonood natin na interesado sa Mighty Big, ayan, sir, paano po kaya sila makakabili ng product na ito? Ayan. So currently, no, wala pa tayong available na product na to sa market, no, pero we're working, no, para ma-launch na natin to and magiging commercially available na siya sa market natin. Anyway naman, no, if talagang interesado sila, you can contact us naman. Sige, no? Sir, saan po kaya nila kayo pwede ma-contact, sir? Yes po. Okay, so you can contact us through email, no? So we have you can email me at reniel_andalion@psau.edu.ph, no? Yan, so you can contact us dun. Or you can direct us with the PSAU IPTBI Facebook page. Yan. Ayan. Active naman po ang ating PSAU IPTBI or IPTBM Facebook page. Ayan, thank you so much po, sir. And of course, sutal nandito na lang rin tayo, ay pwede nyo rin pong i-contact ang Clarde Consortium FB page or CLSU, Clarde Consortium. Ayan, and Clarde. Of course, partner sa Race Central Luzon na yan at i-connect po namin kayo kay sir anytime. Yes yan, po. Tutulungan natin si sir dito sa kanyang Mighty Big, hindi Mighty Small. Ayan. Ayan, okay. Sir, I'm sure curious na rin po ang ating mga ibang tagapakinig. Ano nga ba ang itsura ng Mighty Big? Ayan, bigyan naman natin sila ng glimpse kung ano ba ang itsura nito. Kaya naman meron po kaming inihandang short commercial na panonoorin po natin. Ayan, sama-sama po nating panoorin. Natatagalan ka ba sa pagpapalambot ng karne kapag nagluluto? Puwes! Tapos na ang pagod at hirap mo
Dahil ang Pampanga State Agricultural University ay nakaimbento ng pampalambot ng karne na tiyak kagigiliwan mo. Gawa sa dahon ng tibig. Ipinakikilala ang Mighty Tibig Leaf Extract Meat Tenderizer. May 100% organikong sangkap na nakakatulong din sa pagpigil sa mga sakit tulad ng cardiovascular diseases, diabetes, at cancer. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Pampanga State Agricultural University. Ayun, partner. Wow. Ganun pala yung itsura ng ating Mighty Big. Ayun, para siya nasa lalagyan ng vitamins, Ayun. Yan. And of course, partner, alam ko, ayan, sobrang excited na malaman ng ating mga ka-agrisikat, ang market or commercialization potential ng ating Mighty Big. Ayan, bago ang lahat, welcome po sa ating second segment na tinatawag nating Tech Kita. Ayan, unang-una na, sir. Sa estimate po ninyo, sir, estimation lang po, sir, magkano po kaya ang pagpoproduce ng isang Mighty Big? Okay, so we're talking about per bottle, right? Yes, sir, per bottle. Or the whole Okay, so per bottle natin, usually nagko-cost siya ng, ang sabihin ko na lang is yung estimated market price na namin, no? So per bottle, that costs around 39 pesos. Oh, very affordable. So, if I'm not mistaken, it parang nasa 60 ml na bottle na siya. Ayun. So, every time gagamit ka ng Mighty Big natin, then meron kang 60 ml, every cooking mo gagamit ka ng 1 kilo. So, 6 na beses mo magagamit yung 39 pesos mong pinambili ng Mighty Big. Dahil yun ay 10 ml per kilogram. Ayan. So, sir, ask ko lang po, ano po yung expiration po nito when it comes to expiration? Gaano po yung itinatagal niya? Gaano katagal po? So when it comes to expiration, ini-establish pa namin yung study when it comes to expiration ito. Pero ginamit namin yung bottle na yon, yung parang naka-mask siya, kasi kapag clear bottle, mas sensitive siya sa heat and sa light, So we're currently conducting pa din ng mga analysis and studies para makita natin ano ba yung exact expiration. Pero as of now, ang protocol namin is kailangan refrigerated yung ating Mighty Big. Mighty Big. Ayun. Yes, para hanggat wala pang established na expiration date ng ating Mighty Big. Ayun. Ayan, sir. Halimbawa po, sir, may bibili po na to. Pwede po bang per peraso yung 60 ml or meron po kayong box or per dosena, kalahating dosena? Ano po ang prefer nyo po, sir? Yes. So, ang kasi natin dito, kay Mighty Big, ang gusto sana natin is i-offer din sila sa ating mga meat industry, particularly here in Pampanga, So we can consider Pampanga as meat industry hub ng Luzon, I think, or Central Luzon, So ang iniisip natin is we can offer it sa ating mga meat industry, and at the same time, pwede rin natin siyang i-offer sa ating mga grocery stores. So once it is being offered sa ating mga grocery stores, pwede silang bumili by bottle, Kasi parang mas magiging affordable and mas makukuha siya ng ating mga consumers if meron tayong mga retail na available sa ating mga supermarkets. So, ibig sabihin, sila na yung regular na kukuha sa inyo, sir? Yes. Po. Ayun. So, sir, meron na po ba kayong mga partner manufacturers po? Ayan. Okay. So, when it comes to manufacturers, solely kami pa lang din yung nag-research, kami pa lang din yung nag-work towards the commercialization of the products or the product. Pero the PSAU itself, through the leadership of our President, Dr. Anita G. David, sa aming mga VPs, aming VP for Research, Innovation, and Extension, si Dr. Geraldine Sanchez, and sa initiative din ng ating Director for Innovation, si Sir Walter Pacunanan, So, we are working together, para ma-establish na talaga and ma-commercialize na. And I know, na madami na rin ang excited na makita ang ating produkto at magamit sa kanilang mga bahay. Yes po, kahit kami ngayon, sir, excited na rin kami kasi ako talaga mahilig ako sa karne, yung mga steak na ganyan, So ayaw naman natin yung mga nanlalaban ako nanlalaban kapag kinakagat. Parang bubble gum na sa kunat.
Yes, and po. Halimbawa po, sir, may mga potential investors po, sir, na nais pong mag-invest sa ating Mighty Big, sir. No? Magkano po kaya ang kanilang initial investment or minimum investment, sir? Okay, no. So, for the minimum investment, if I'm not mistaken doon sa chinek ko, no, parang it's roughly around 2.5 million. Pero that 2.5 million includes the facilities, no, yung acquisition ng land and yung pagpapatayo natin ng building or ng production mismo, and kasama na doon yung ating mga initial na mga materials na kailangan and mga equipments na kailangan natin. Pero kung meron na tayong land, meron na tayong facilities, roughly siguro around 500,000 will be is good enough, no, para makapag-establish tayo. Ayun, sapat na siya. Ayun. So, sir, nagsagawa na po ba kayo ng mga pilot testing po na pinagtabi po yung Mighty Big and yung ating Ingredient X? Brand X. Ingredient X. Brand X. Tapos, napatunayan na mas effective talaga ang paggamit nitong ating Mighty Big. Yeah. As of now, no, hindi pa namin siya na-compare sa mga Brand X or yung ating mga commercially available na mga meat tenderizers, no. Ang ginawa lang namin is na i-compare namin ito doon sa treated with Mighty Big and yung wala mismong treatment. And evidence has showed na mas na-improve ang textural properties, no, and eating qualities nung meat na ginamitan natin ng Mighty Big. Ayan. For sure, yan. parang nakikrave super excited ako. Nakikrave ako ng Mighty Big. So, meron po ba siya, sir, iba't ibang sizes yung bottle po? Kunwari po, 60 ml. Available na siya sa market? Or 60 ml lang, sir? Yes. As much as we want na maglagay ng mga bigger sizes, no, ang pinaprevent kasi namin is yung contamination din. Or, ang concern natin is contamination ng tenderized itself, no. So siguro, focus muna kami doon sa 60 ml. Pero sa mga industries natin, no, mga meat industries na malalakihan ang production ng meat, so pwede tayo magbigay sa kanila ng bigger volumes. No, pero yung sa market natin, siguro we will focus muna on 60 ml as the largest, or pwede namang mas maliit na mga quantities like 50 or 20 ml. Ayun. Ayan, sir. Ayan po. Sir, noong nagdaang CLSU Ride Festival, sir, technology pitching, yan. May mga potential investors po ba na kumontak sa inyo, sir? Yes po. Ang sabi ko nga sa aming Director for Innovation, no, hindi pala, after the pitching, no, sabi ko, hindi pala, ang tunay pala na panalo when it comes to pitching is yung makakuha ka ng potential investors mo. Makakuha ka ng client na magiging interesado doon sa produkto na meron ka. And yes po, no, so immediately after ng pitching po, kinontak po tayo na PCC, no, so naging interesado sila doon sa mga sa technology na meron tayo. Nagagamitin din naman nila sa kanilang mga meats. Yes, Cardelli. Oo, yung mga Cardelli. Yes, for Cardelli. Kasi pwede ko bang i-share ang kwento? Yes, sir. Go lang po, sir. Together with me, no? So permission Dr. Erickson, no? So ganito kasi ang naging kwento nila, no? So according to PCC, ang kinakatay nila na karne or na kalabaw is yung mga young ones, no? So kapag daw ang kalabaw ay umidad ng 5 years old and above, hindi na siya good for consumption kasi nga alam natin, matigas ang laman, no? And then yung eating quality mababa. Yes. So ang tendency, ibebenta nila si kalabaw sa mababang presyo. No? So nakita nila yung potential na kapag itong kalabaw, itong karne ng kalabaw, napalambot natin, napaganda natin ang quality, magagamit natin lahat sa kalabaw. Magagamit natin si meat, magagamit natin si hind, and even the corn. So mas malaki ang kita na nakikita natin. No? Kaya sobrang naging interesado ang PCC sa ating technology. No? And currently nga, no, we're working with PCC, no, yan, for testing ng ating product sa kanilang mga meats. And we're hoping na mag-success yung testing natin ito and magamit nila ang technology na meron tayo para mas maging maganda ang industriya ng kalabaw at ang industriya ng tibig na meron na sinisimulan natin. Ayan naman. At kami po ang unang-unang titikim ng free taste from Dr. Erickson and Sir Rainiel.
Ayan. So, Yes, ayun and kung to add, magagamitan nga ng ganun yung ng Mighty Big yung talaga namang sure ang kita, Sure na sure ang kita, walang tapon, Ayan. Yes. And So, okay po, sir. Just early this afternoon, tinawagan ako or kinontak ako ng ating Director for Innovation, telling me na may kumokontak din sila coming from the last national technology pitching. Yes, sir. Which is interesado din po dito sa ating technology. So kumbaga, Ayun, andito na tayo. Kailangan ituloy-tuloy na natin Yes. to, And yung workout na talaga to. Wala nang lipatan ng channel. Wala nang atrasan to. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Talagang nilalapitan, Yes. partner, sir. Talagang nilalapitan ng ating exhibit para sa Mighty Big, sir. And of course, ito after netong episode natin, for sure may mga ko-contact na diyan kay sir, Ayan. Kasi magiging interested na sila lalo't nalaman nila na ganito pala ang mga feature kung paano ginagawa. Yan yung ating Mighty Big. Ayan, yan. Pwede po kayong mag-contact kay Sir. Ulitin namin sa Ray Central Luzon FB pages, sa Clardic Consortium FB page. Anytime po ay i-connect namin kayo kay Sir Rainiel. So, ayan, partner. Ayan. Grabe. So, time check 4:53 p.m. Grabe, ang bilis ng usapan. Parang kulang na kulang. Siksik at liglig. Umaapaw. Parang nagugutom ako ngayon. Oo, parang gusto ko ng baka. Oo. Gusto ko magpunta sa Cardelli. Gusto ko ng malambot na karne yung pag-uwi. Ayan, so sir, for our final and the hot question is, ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga young researcher at mga manonood po ngayon na na-inspire po ninyo patungkol sa paggawa ng mga makabagong teknolohiya or produkto na may kinalaman sa AANR? Yes, gaya ng palagi kong sinasabi sa klase, currently I am handling the research kasi, methods of research, gaya ng palagi kong sinasabi sa klase ko, So, hindi yung gumagawa lang tayo ng research for promotion, gumagawa tayo ng research for compliance as a requirements, So, kailangan kapag gumawa tayo ng research ng mga study, ang ini-aim natin is meron tayong specific problems or specific gap na tina-target, And from that gap, pag nasolusyonan natin yon, yung study mo, yung research mo, hindi siya matutulog lang sa mga shelves ng library or sa bahay nyo. Yung study mo, tutuloy at tutuloy yan. So, kailangan, hindi natin hinahayaang nakastock lang yung study natin. Kailangan gamitin natin yung study natin. And as much as possible, mag-lead yung study natin towards a success and as a solution for that specific problem. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag yung study natin hindi nag-workout. Gaya nga sabi ko sa story ko, hindi naman talaga ito ang initial study na gusto ko. Pero panahon na rin ang gumawa ng paraan para mas makilala ko si Tibig, makilala ko ang puno ng tibig na I can't imagine na from that thesis mapupunta pala ako sa ganitong position. Sabi ko, yung pagpe-present ko pa lang kay yung regional pitching natin, ang laking opportunity na nag-goosebumps pa ako noon. Sabi ko, kaya ko ba? Talaga bang ito na yung study na sinimulan ko? Yes. Ito ba yung research na ipinasa ko na ang akala ko pag naging best thesis doon na lang siya. Doon na lang. Pero hindi natin alam, ganito yung kahihinatnan, So, I encourage all the young ones, yung ating mga makabagong researchers and sa mga interesado sa pagnanaliksik, pag-research, na continue, na magsaliksik, maghanap ng solusyon. Marami tayong mga problemang kinakaharap at yung mga solusyon niyan, nandyan lang din. Malay natin, di ba? Ikaw na ang susunod na magbibigay solusyon sa kung anumang problema ang kinaharap na ating mundo. Wow! Palakpan natin si Sir. Wow! And I thank you. Wow. Wow, kasi malay natin, 'di ba? Ngayon national radio yung mga ina-attenda ni Sir. Malay mo in the future international international TV program. Sir, wag mo kaming kakalimutan, Sir. Mga ganun na sa international na siya mag-present, hindi lang sa mga pitching Ayan. Napakaswerte ng mga estudyante ni Sir. Yes. Yung energy, yung positivity na ibinibigay ni Sir Rainiel sa atin, talagang damang-dama ko siya. Tama nga, Sir, po, it takes time and it Yes. comes with the process. Yes. And sabi nga ni Sir, always do a research with a purpose. Ayun. Wow. Grabe, ang bilis ng oras.
Actually, bitin na bitin pa kami, sir. Ang dami na pa naming nakalist na tanong dito. Pero sayang kasi ano lang tayo, 1 hour. Pero sa 1 hour na yun, sir, napakarami naming natutunan po sa inyo. And of course, dito sa inyo pong kakaibang produkto na Mighty Big. Talagang nagutom ako, partner. Na-speechless ako. And of course, partner, no, quick shoutout tayo, partner, sa mga sige. kaagri sikat natin. Ayan, may mga nanonood po from CLSU AFTBI. Hello po. Ma'am Kim, Sir Joselito. Ayan, kamusta? Hello po, Ma'am Ria. Kamusta po kayo? Ayan. Shoutout rin po sa lahat ng mga nanonood. Ngayon, ayan, na talaga namang I'm sure marami ring napulot na aral. And of course, shoutout po sa lahat ng taga-PSAU. Of course, sila ma'am na umattend po. Ayan. Sa lahat ng umattend din po nung impact assessment no nakaraang linggo. Very active po ang PSAU. Ayan, sa presentation. Thank you so much po. Ayan. So again, sir, kami po ay malugod na nagpapasalamat po sa inyong time and effort na ibinigay para po dito sa pag-guest sa aming radio program. Ayan. And with that, maraming salamat sa inyong pakikinig. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Mali, my name is Mark Denver Bedico. At ako naman po si Pamela Cañaveras. Ayan, magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode dito lamang sa Agrisikat. Sa Agrikultura, Sikat Ka. Ay, meron pala tayong request kay sir. Ayan, kapag binanggit po namin, sir, yung sa Agrikultura, sasabayan nyo po kami ng Sikat Ka. Okay. Yeah, thank you so much po. Okay. Magsama-sama muli tayo sa next episode dito lamang sa Agrisikat, sa Agrikultura, Sikat Ka. Thank you so much thank po, you sir. po, Sir Ayan, Rainier. thank you so Ingat much po kayo. See you soon po. See you po. See you po soon. Thank you po. Thank you. Tayong magbabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, 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 agri ang sikat, agrisikat, agri ang sikat. CLS